Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back to another episode of Simply Talkies Vlog. Ang pag-uusapan natin mga kababayan ay ito po ulit tungkol sa ating depensa ng bansa, sa mga Chinese, at dyan nga po sa usapin ng West Philippine Sea. So as much possible, yun po ang nais kong isa sa mga content natin, no? Para at least bombahin natin ng tamang impormasyon ang ating mga kababayan para naman po hindi laging pro-China, mga apologies ng China ang nadidinig ninyo, yung mga disinformation campaign ng mga Chekwa at mga pro-China ng mga Pilipino. No, at least itong mga maibibigay ko sa inyo ng mga balita ay mismong galing sa ating mga otoridad. No, may dalawang video po dito na galing po courtesy of UNTV. Napakabait po niyan. Yung mga hindi pa po nakasubscribe sa YouTube channel ng UNTV, puntahan nyo lang po, UNTV and Rescue po yan. At meron po tayong ilang mga articles po dito. Marami po ito pero hindi natin babasahin lahat ang laman. We're just gonna give you yung mga titulo at konting impormasyon. Siguro at least kahit papano ma-update po kayo. Kasi yung iba sa atin, ang gusto yung mga away-away, chismis Ako po, as much possible, iniiwasan ko yung kasi hayaan ko na po yung mga kasamahan nating mga vloggers, influencer, ang bumanat sa mga yan. Kasi mas magagaling po sila dyan. Ang sa akin, info-based po tayo, info-based. So minsan, kung wala na talaga, patusin na natin. Tulad yung kay Ninang Lisa, si Ninang Lisa, video naman po yun, no? Sa kay Katunying. Yun dyan sa mga anti-Marcoses, good luck, no? Pag-igtingin nyo pa, para pagdating ng mga coming elections, tulad nitong 2025, kung sino man yung kandidatong susuportahan ninyo, malamang, masasama kayo doon sa 8 diretso sa Inidoro. So, bago po tayo magsimula, bago po tayo magpatuloy mga kababayan, tayo po ay magbibigay pugay at pasalamat sa lahat ng ating channel members, followers, subscribers, mga nagla-like at nagsishare ng ating mga videos, sa mga nagbi-video replay, sa lahat po ng mga nagsishare ng kanilang blessings, particularly po si Miss Kaluyal Wanabet. Napakabait po niya, no, na subscriber natin, no. Siya po ay nagsishare ng kanyang blessings through super chat or super stickers. Maraming salamat po ng marami, Miss Kaluyal Wanabet, na sana'y pagpalain ka naman ng Diyos. Ganon din po sa mga katuwang natin dyan sa chat box ng ating video premiere kung meron man po, no. Dito po ang dami pong no, sila. Unahin muna natin yung mga nandyan sa chat box mga kababayan, no. Si Marie Chris Hernandez, si Elora Liz, si Ai Chang, Miyu, Kaluyal Wanabet, Kaluyal Senchang, mga nasa Japan po yan. Miles Tan, Alex Andrade, si Mami B, Mighty Baisa, Maritel T, Priscilla Acepcion, si Lucana Kana, no, matagal na po nating friend yan, si Lola Calcrea, si RN 2 Cents, Danny Reynado, si Hattori, at sino pa ba? No, marami po kayo. Si Muhammad, si Lorna Rafael, nandyan na, nagiging regular na natin yung mga yan. Si Virgie Pamposa, no? Si Malditang Lola, nagpa-member po si Malditang Lola, maraming salamat po. Si Simply Jenny, Mama Lou Parker, Jean Jagers, si Tita Nandito, Romulo Macaraeg, Estrella Centino, si Honesto Pantalia, nagiging regular na rin po dyan. At dito po sa mga nag-comment sa ating video, ang gagaling nyo, no? Hindi ko na babasahin yung mga kinoment nyo. Basahin ko na lang yung mga pangalan nila. Pasensya na po kung medyo mahabang ating intro. Kirk Dimayak-yak, si Relita Meneses, no? Sila po, mga nagkomento. Nandito si User It, nako, hindi ko na mabasa to. Isa po ay nagkomento dun sa tinanggal na payaw, no? Ading Tokis, ako po ay Marcos Loyalist. Unang boto ko si Apo Lakay. Lahat ay si PBBM. Sana maabot ko pa si Sandro. Ay, sana nga naman po. Sino po tong user na to? No, yung kanyang account. No, si Betty, naku, hindi ko na mabasa. Pasensya na po, no? Andito rin si Miss
Rosie Speakmaster, yun po yung kanyang account, no? Di hamak na mas bata naman si Sarah kaya hindi dapat ikumpara kay FL. Tama naman. Ang ganda-ganda ni FL nung bata siya, no? O, nandiyan po sila. Ang dami nyo po dito, no? Ang dami kong naisave dito. Si Aurora Arguelles, Carlos Niedo, no? Ang dami po. Nandiyan pa si... Sino ba to? Si Eduardo Crisostomo, si Linda Hasmin, no? Si Alicia Ramos, Frederick Gorospe. Ang dami, no? Marami po kayo, mga kababayan. Si Nanabet, nandyan po, no? Okay, nabanggit ko na ba yun? Pasensya na po, no? Marina Antiquera. Kailangan po natin gawin to para pasalamatan po lahat kayo, no? Na patuloy na sumusuporta sa atin. Pasensya na po kung medyo humabang ating intro, no? Okay, punta tayo dito. Simulan na natin. Mamaya na yung video. Ito po, no? Update po ito. Update. Sa balita ng GMA News Online, Chinese national NAB in Taguig admits owning high-powered guns. O another inchik, nahuli sa Taguig. Inamin niya na pag-aari niya yung mga dekalibreng baril. Nung binasa ko tong balita na to, nung una, ayaw niyang aminin. Pinaiikot-ikot niya kung ano-anong pinagsasabi niya. Ayan, no? The suspect initially denied the accusation of the unregistered firearms but he backtracked and admitted he owns it in an exclusive interview. Sabi niya po, naglalaro siya sa shooting range. Meron siyang Chinese na friend na nakipag-swap ng isang motor at ang binigay sa kanya ay yung baril. At yung taong yun ay nasa China na. O diba, gago kung ano-anong pinagsasabi niya. So, ano ibig sabihin yan? No, mga kababayan, naalala nyo na duda nga tayo eh. Pati yung makabayan, sila Castro, nagkaroon na nga ng House Resolution na pinal para sa imbestigahan talaga ng PMP or AFP kung may mga sleeper cells ng mga Chekwa sa ating bansa. Dinipay na natin sa inyo ano ibig sabihin ng sleeper cells na yan, no? Yan yung mga active military nila o mga trained assassins nila na nandyan sa ating bansa, nakikihabilo, hindi nyo alam, kala nyo, kaibigan nyo, kainuman nyo, ka-birthday party ninyo, whatever. Pero pag naatasan na, go signal na dun sa kanilang pinuno, na go, ano ito na yung objective natin, go signal na, o yun, active na, di ba? O, itong mga to Chinese yan kaya nagiging minsan, sabi ni Mamba, wag daw tayo maging xenophobic. Paano ka hindi magiging xenophobic sa mga ganito? High-powered guns yan. Tapos nagpaligoy-ligoy pa siya, hindi daw sa kanya, yung pala sa kanya. Diba? Nang biblame pa. Mga gunggong No? Eto naman, mga kababayan, another first ito, diba? Sa balita po ng Inquirer. Sabi ng PCG, they will deploy 6 ships in next week's US PH War Games. Yung PH War Games po, yan po yung sa Balikatan. Di ba? Napakalaki niyan. 16,700 US and Filipino troops. Meron pa yata silang isasama dyan na mga yung sa PCO, sa DICT, sa DILG, sa PNP, no? Maganda po yan at different locations po yan. May naval, may air, may land. Okay? At sinama po ang PCG for the first time. First time din daw po mag-deploy ng 6 na ships ang PCG. Okay? Ito ang sabi ni spokesperson ng PCG Rear Admiral Balilio. Said, 4 44-meter multi-role response vessels and 2 larger patrol vessels will be deployed in the exercise which will commence next week. Yan. From April 22 to May 10. Almost 3 weeks po yan. Kaya nga galit na galit dyan ang China no? Asar na asar sila. Diba? Sabi nila, hindi makano yan. Provocation. Ano yung provoke? Kung provocation yan, alam nyo, ibig sabihin, tinutuya ka na, yung binubuli ka dyan, sinasaktan na yung mga Coast Guard mo, pinapalayas yung mga maritime militia vessels mo. Hindi naman. Maglalayag lang dyan sa exclusive economic zone ng Pilipinas, sa West Philippine Sea.
Puro kayo provocation eh. Anong gagawin nyo pag provocation? What you gonna do? Oh, magpapile lang sila ng diplomatic protest. Ganun lang naman. Oh, para sabing aping-api kami. Gino-groupings kami. Ayaw namin ng groupings. Oh, ito pa, lalo silang magngingit-ngit mga kababayan ha. Ito, sa ulat po ng UNTV, 1 minute lang naman po, no, pagbigyan nyo na to. No, salamat po UNTV. Marami po talaga ako nagagamit na mga video na balita ninyo. Napakabait po ninyo. God bless po sa inyo. Sana hindi nyo po ako i-copyright. Ito po, ang titulo ay US Forces dumating na sa Palawan para sa gaganaping 2024 Balikatan Exercise. Oy, yung friend natin dyan sa Palawan, i-video mo naman ito. Padalan mo ako. Ito po. Dumating na sa Palawan ang puwersa ng mga sundalong Amerikano na kaisa sa gaganaping 2024 Balikatan Exercise na magsisimula sa Lunes, April 22. Sa mga larawang ibinahagi ng Western Command ng Armed Forces of the Philippines, makikita na inihahanda na ang lahat ng logistics na gagamitin para sa nasabing joint military exercise. Kabilang sa isasagawang pagsasanay ang field training exercises at combined joint all-domain operations. Gayun din ang multinational maritime exercises na gagawin sa exclusive economic zone ng Pilipinas. Layo ng Balikatan exercise na lalo pang mapag-ibayo at mapalakas ang military capabilities ng Pilipinas at Estados Unidos sa pagresponde sa anumang krisis at banta sa national security. Tatagal ang Balikatan exercise hanggang sa May 10, 2024. So yan po, mga kababayan, no? Ang ganda, nagdatingan na sila, no? Sayang yung friend kong si Hattori, no? Kung active pa sana siya, nandyan siya, no? Baka pwede ko pumasok dun sa Basa Airbase. Sponsoran ako ni Hattori. Pero Hattori, Caraclea, Kuya Danny, Rebecca Lagmay, ika nga nila eh, this is where your taxes are being spent. Di ba? Tama, mali. Pero nandun na po, ilang libo yan. Di ba? Sabi nga nila, 16,700. Ilan doon ang Pilipino, ilan doon ang mga Amerikano. Pero nandun na, no? Kita ko na yung mga sasakyan sa ibang video doon sa Facebook page ng Max Air Defense. Nakita ko. Aloloke. Tapos, mga kababayan, isama ko lang dito. Nakabasa rin ako ng balita kahapon na dumating na po yung binili nating bala, I think, kay Digong pa yata yun o kay Pangulong Marcos na. Yung missile ng India. The BrahMos. Dumating na po. Hindi ko alam kung sa Philippine News Agency ko yata nabata yun. Kasi naglilibot po ako. Naghahanda ako para sa content natin. No? Minsan may nagpo-forward po sa atin ng mga article tulad po sa Messenger. No? Ang dami po nila nagbibigay. Pati si Mami B nagpo-forward sa akin. Si Mami Peng, no? At least nagtutulungan. Yan po tayo, no? Basta magandang balita, ibabalita ko sa inyo. Pero yung pagmukhang chismis lang naman, no? As much possible, ayoko nang Kaya nga sabi ko sa inyo kanina, hayaan ko na yung mga kapwa ko vlogger na talagang sila po ang bumanat diyan, kila yun, yung mga animal, no? Yung mga bagong breed of the Dilawans. Hindi po yung mga old Dilawans. Yung old Dilawans, medyo umaayon na kay Pangulong Marcos kaya hindi ko mabanatan eh. Pero wag silang magkamali. Pag nagkamali silang banatan nilang Pangulong Marcos o si FL o First Family o ang gobyerno, eh yari sila. Di ba? Eh, binasura nga natin sila nung 2022. Well, si Hontiveros lang ang pinalad eh. Oh. Di ba? Oh, next, eto na. Okay, sabi ko sa inyo magngingit-ngit ang China diyan, di ba? Eto, sa balita ulit ng UNTV. Almost 2 minutes na. Deployment ng missile system ng US sa Pilipinas tinulugsa ng China. Kasi sa isang video natin, pinakita ko na yan eh. Yung Tomahawk nila, yung MX-6 yata yun. Hattori, correct mo nga ako. No, o Kuya Danny, yung mga retired personnel po yan ng ano dito, mga retirado yung mga may alam yan. MX-6. Galit ang China. Pinadala rin sa akin yan ni Mami B. Alam ko, video pa eh. Tapos hinanap ko sa Facebook, totoo nga. Yung isang driver, babae pa. Saludo mga madam at sir. Tuwan-tuwa ako.
Magngit-ngit na kayo, bahala kayo. Sabihin nyo na ang gusto nyong sabihin, pero para po sa ating bayan at gago itong China na ito eh. Ayaw nyong i-honor ang 2016 ha? Sige. Sabi ni Pangulo, may mamatay lang na isang sundalo ko dyan sa West Philippine Sea. May mamatay lang na isa dyan. Yari na. Takbuhan na! Di ba, Elora? Ay, nako, busy po yung friend natin yan at si Elora, nako. No? Pero kahit sa business niya, meron pa rin siyang time na mag-send sa akin ng info. Si Mami B, ganun din, busy. Ayan, balikatan eh, sama sila dyan. Si Ai Chang, busy din yan. Kaya wag natin siyang istorbuhin si Ai Chang. No? Si Maritel, saka si Priscilla, ay nako, busy yan, sa kakalibot sa mga LS. Pati si Ate Maite, busy, no? Busy habang naglilinis, nagluluto na naka-LS sila. Ang tibay ng mga yan. Okay, eto na po yung video. Nagagalit daw ang China. Di magalit ka, di ba? Karapatan mo naman yan. Walang sumisipil ng freedom mo. Di ba may freedom ka nga? Nagpahayag ng pagkabahala ang China sa pagdadala ng Estados Unidos ng Mid-Range Capability Missile System o MRCS sa Pilipinas. Kasalukuyang nasa Northern Luzon ang missile system para sa military exercises ng Pilipinas at Estados Unidos. Kauna-unahang pagkakataon na nag-deploy sa bansa ng MRCS na may kakayahang maglunsad ng Standard Missile 6 at Tomahawk Land Attack Missiles. Ayon kay Chinese Foreign Ministry spokesperson Lin Jian, pinag-iigting nito ang tensyon sa rehiyon at pinalalala ang banta ng misjudgment at miscalculation. Hinikayat din nito ang Estados Unidos na respetuhin ang security concerns ng ibang bansa at tigilan ang pagdadagdag ng banta ng military confrontation. Dagdag pa nito, dapat iniisip ng Pilipinas ang tunay na intensyon ng Amerika at hindi dapat nagpapagamit, lalo na't security interest ng bansa ang nakasalalay. Bukod sa China, kinundi na rin ng Pilipinong nagkakaisa para sa soberanya o Pinas ang US deployment ng Tomahawk missile launcher sa Northern Luzon. Ayon kay Pinas spokesperson Antonio Tino, nangangahulugan ng matinding escalation ng US military build-up sa Pilipinas ang deployment ng missile system. Sa pagpapahintulot ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. dito, ipinararating umano nito sa China ang intensyong bigyang daan ang paglulunsad ng Amerika ng mga pag-atake sa China mula sa ating teritoryo. Samantala, nilinaw naman ng Balikatan 2024 Executive Agent Colonel Mike Lohico na hindi pa puputukin ang Standard Missile 6 sa isasagawang military exercise. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. So ayan po, nakita nyo, no? Tragis, parang centipede naman yan. Nakita nyo naman yan, missile launcher, ilan yan? Hattori, ilang bato? Baka yung sung. Yan ba yung ginamit sa Iraq, ha? Hattori? Hattori, hindi ako sinasagot. Di na yata nanonood to eh. Nang iwan na yata ito eh. Hindi, busy po yan. Busy sa kumpuni ng kanyang mga milyon-milyong mga magagandang sasakyan. Yari na naman si Hattori, na call out na naman. Yan ha, ano pala? MRCX, no? No, kumokontra sila, sabi nila, wag daw magpagamit ang Pilipinas, ganto. Ano, hayaan na lang namin ang sarili namin, hindi nga namin kaya. Inaamin naman natin. Hindi natin kaya in terms of military. Wala. Dahil pinabayaan talaga. Aminin din natin, sinimulan ni Digong bumili ng mga bagong gamit. Pasalamat tayo kay Digonggong. Pero nagpakatuta sa China. Pagdating sa West Philippine Sea, okay na sana no? Hindi sana mapapansin ni Tokis Di ba? Kaso nayari, ginago nyo presidente, minura-mura nyo, binangag-bangag nyo, tapos yung pala, sell out pa kayo sa China. Nayari. Di ba? Nawala legasiya mo. Ang legasiya mo ngayon, isa ka sa tuta ng China. Niliklik mo ang puwet ni Xi Jinping. Ayan, mabuti nga sa'yo. No? Sabi ng provocation. Bakit kayo, anong ginagawa nyo diyan sa Taiwan? Inaaraw-araw nyo, pinaliliparan nyo ng jet sa airspace nila, yung mga barko ninyo, sinasakop yung kanilang waters.
Binabalita po ng Taiwan yan, nakikita ko po. Binibilang, may mga air balloons pa nga sila, yung mga spy balloons nila. Sa isang araw, 8 o 7. Tapos, pag kayo, okay lang. Ha? Pero pag ibang bansa na, hindi na okay. Diba? O mga gago, selfies. Pasensya naman, mga kababayan. O yung isa naman natin kababayan, si Tinyo. Ha? Kita mo, ay ax pa siya eh. Ay activist eh. No? Gano pa sabihin mo, Tinyo? Ha? Wapakels. Iris, wariris. Di ba? Dami mong alam, Tinyo. Anong gusto mo? Anong gusto mo? Hayaan lang. Ha? Yung mga sinasabi nyong pinapasok tayo sa gera. Whether there are Americans or not there in the Philippines, madadamay at madadamay tayo sa gera kung sakaling pumutok yung gera ng Taiwan at China. Dahil meron tayong claim sa West Philippine Sea, idadamay tayo dyan ng China. O, ano na lang, buyangyang na lang tayo. Ha? Ganon na, tsuko na kami. Ganon. Gago. Mukhang yung last name mo pa man din, mukhang matapang. Yung pala wala. Imbis na ay, naging Tenyo. Kanto Tenyo? Ganon ba? Papakanto Tenyo ka na lang sa China? Ganon? Gonggong. Yan ang sinasabi mong makabayang ka. Kung talagang makabayang ka, ididepensa mong bansa mo sa anong paraan? Itak at gulok? Karet? Pala? Piko? Gonggong? So, nakakaasar yung mga ganyan, mga kababayan. Nakaka-high blood eh. Hindi pa nga ako umiinom ng aking losartan, no? Nagkakape pa lang ako. Next. Yung G7, no? Yung mga malalaking bansa, nag-meeting. Ano ang sabi nila? Philippine News Agency. G7 calls out China over intimidation, militarization in South China Sea. Group of 7 na ito, ha? Sino ba yung mga nandyan na sa Group of 7? Kayo nga, mga matatalino. History. Mga kabataan. Sino dyan yung nasa G7? Baka alam nyo ito. Ha? Nung panahon namin dyan, alam namin to eh. Kaso alam nyo naman, may 0 na tayo after 2 sa ating edad. Diba? Eto, G7. Noon, walang Google. Kailangan mo talagang basahin yan, hanapin. Ngayon, i-Google mo lang, G7. Ang lalabas, sino? Canada, France, Germany, Italy, Japan, UK, and the United States, as well as the European Union. Ay, kasama na dyan. G8 na yun. Di ba? Kailan na founded yan? Ha? Mga kabataan na mahina sa history. 1975. Yan. Kasabayan pala natin to na na-form sila. Nagpulong po sila, ha? Nagpulong. Sabi nila, kinall out nila ang China. Lahat yun kakampi natin eh. Di ba? Ano na, Tenyo? Ha? Pukpukin kita dyan, batukan kita dyan, Tenyo eh. No? The Group of 7 has called out China over its militarization and intimidation activities in the South China Sea as it took note of Beijing's dangerous maneuvers and water cannon use against Filipino vessels carrying out routine supply missions to the Ayungin Shoal. Yan. In a communique issue on Friday, the foreign ministers of the G7 states opposed. Mga foreign ministers. Sa United States, nandun si Blinken. Di ba? Opposed China's dangerous use of Coast Guard and maritime militia in asserting its claim over the vital waterway. We are seriously concerned about the situation in the East and South China Sea. Yung East, sa Japan. Yan, yung waters na yan. No? Yung mula Japan yan. And South China Seas, and reiterate our strong opposition to any unilateral attempts to change the status quo by force or coercion. We continue to oppose China's dangerous use of Coast Guard and maritime militia in the South China Sea and its repeated destruction of countries' high seas freedom of navigation, and we express serious concern about the increasing use of dangerous maneuvers and water cannons against Philippines vessels in this regard. Yehey! Ayan ha. Kita nyo? Ayan. Ito pa. Para talagang malaman ninyo. Ha? We, sila daw, reiterate that the award rendered by the arbitral ruling on July 12, 2016 is a significant milestone which is legally binding
upon the parties to those proceedings and a useful basis for peaceful resolving dispute between the parties. Ito yung paulit-ulit nating sinasabi. Yung 2016 arbitral ruling. Pinanigan po tayo dyan. Ulitin ko, binasura ang claim ng China na 9-dash line. Sa sobrang visit nila, inusog pa ng 10-dash line. Ayun ang gustong punitin ni Digong, yung 2016 arbitral ruling. O, tingnan nyo. Eto yan. Ha? Nakita nyo? Pinaninindigan nila. Ginagamit nila as basis. Talaga naman ba't di natin gamitin? Bakit may mga hindi pa naniniwala? Ha? Ito pa sabi, dagdag natin. The arbitral ruling through the landmark award ruled that Beijing's 9-dash line exceeds the geographic and substantive limits of its maritime entitlement provided by the UNCLOS, na kung saan itong mga Chekwa ay isa sa mga signatory. Nung niratify yung UNCLOS, siya pa ang naunang mag-ratify ng UNCLOS. Tapos nung dinesisyonan na hindi pabor sa kanya, yung inilatag ng Pilipinas, ayaw niyang sundin. O diba? Sinong hindi magngingit-ngit? Tapos yung mga gunggong na mga Pinoy, na mga may last name na mga inchik, at mga kumakain ng pera ng inchik, dinidepensa pang mga Chekwa. Diba? Sinong di maging xenophobic dyan? Diba? O ito pa, labas ulit tayo doon. Okay na yung stance ng G7, ha? O. Ulit, Philippine News Agency ulit. Anong sabi ng National Security Executives? More countries seeking defense agreements with Philippines. O ayan. National Security Council Assistant Director General Jonathan Malaya said at least 14 na bansa have expressed intentions to join balikatan. O kasi yung 14, observer po yun. Naibasa na natin yan sa ating previous vlog. Diba? O, eto sabi, dati po iyong balikatan, ilang libo lang iyang kasama, iyong Amerika. Ngayon, libo-libo na. At ang observer natin, 14. Ganon kadami yung mga bansa na hindi lang nagsalita, gawa na ngayon. Nagpapadala sila ng tropa nila mula sa bansa nila. O, actually, yung Japan, gustong sumama. Kaso sabi hindi na, planado na next year ka na, 2025. At meron din tayong parang visiting forces agreement sa Japan, yung, anong tawag doon? Reciprocal access ba yun? Iraratify pa po ng Senado Kung sa Amerika, BFA, sa Japan, parang reciprocal, ganun Hindi pa na-aprobahan ng Senado. Pero sabi ni Senate President, iraratify namin yan, panigurado yan. Buti pa si Subiri. Maski nagaganon-ganon, basta mayroong siyang sa West Philippine Sea, saka sa defense, ayos po ako dyan. Ha? Okay? So yan lang po. Di na natin basahin lahat yan. Okay? Basta, maraming bansa nag-e-express na makipagbalikatan, makipag-BFA, sumali sa mga patrols, whether land, air, or sea. Okay? So, eto na. Ito na, last 2 article natin, manggagaling sa Inquirer.net. Mabilisan lang mga kababayan. Ito na naman po, ang naratiba ng China. Diba? Gawa sila ng naratiba Oh, meron kasing nangako sa amin, naalisin daw yung BRP Sierra Madre. Hindi naman mapangalanan. Oh, si Duterte, nag-gentleman's agreement sa amin. Sabi naman ni Duterte, wala O ngayon, ito naman. China, Marcos admin knows WPS deal with Duterte. New handling of probe. Ay naku, yun na naman po ang pinalalabas nila. Sinasabi nilang alam daw ng Pangulo yung deal ni Duterte sa kanila. Kayo nga, pag nabasa nyo to, yung title pa lang. Tapos, bago lumabas ito, sinabi ng Pangulo, wala kaming alam Sinong paniniwalaan ko? Di yung Pangulo ko, Pilipino ako Bakit ako maniniwala sa mga Chekwa na ito na alam ko namang mga sinungaling? Diba? Ano daw ang sabi dyan ng Chinese Embassy China is now claiming that the administration of President Marcos Jr. is aware of its deal with former President Duterte on the West Philippine Sea and even agreed to a new model in managing Ayungin Shoal. The embassy said it repeatedly informed the current administration about the so-called gentleman's agreement, contradicting there was a secret deal as described by Marcos, who said he does not know anything about it.
Since the current Philippine administration took office, the Chinese side has repeatedly briefed this administration matters related to the gentleman's agreement, made representation regarding the Renal Jiao. Naku, may pa-Renal pa kayo. Bastos naman yung sinabi nyo, Renal. Renal daw. Mukhang puwet yun. Mukhang rectum yun. Yung ayungin daw siya. Ang tanong, asaan ang proof of evidence? Na sinabi nyo? Nirecord nyo ba? Minemo nyo ba? Yan kasi ang hirap sa inyo. Palagi na lang verbal. Kaya ngayon, wala kayong mapatunayan kundi verbal. O sino maniniwala sa inyo? Kaya, wag nyo kaming gaguhin. Yan ang napapala nyo sa kakaberbal ninyo. O, para patunayan nyo na nagsisinungaling yung presidente ko, dapat ipakita nyo, ito yung voice recording na sinabi namin sa mga representatives nila, paulit-ulit. Ito ang napagkasunduan namin ng dati yung presidente. Ito, pakinggan ninyo. O, ito, nagmemo kami sa inyo. Tinanggap nyo, ininaknalis nyo, may date stamp pa nga. Kaso wala verbal ang Pangulo namin, sabi nga ni JP, like his dad. He works on the framework of the Constitution. He works in the boundaries of the law. Lahat ng galaw niya naaayon sa batas. Sabi ng Pangulo, dapat i-document. Kayo, wala kasi hindi kayo marunong sumunod sa batas. Ang alam nyo lang sundin ninyo ay ang inyong domestic local laws. Pero when it comes to international law, you cannot even follow the law in which you are a member of that body that issued that particular law. Di ba? So, paano kami maniniwala? Parang sinabi mo lang, amin yung bahay na yan, Amin yan. Layas kayo dyan. Ano, patunay mo na sa'yo yung bahay na yan. Di ba? Hindi mo nga alam yung actual size. Hindi mo alam kung ilan ang bedroom niyan. Nakita mo lang, amin yan, no? Akong nakaunang dibs dyan, saan yun? Anong patunay mo na sa iyo to? Nasaan ang titulo? Ganon. Diba? May mga kalaro kaming ganyan dati. Yung nang aangkin na lang bigla. Ganon. Ganon ang China. Nang aangkin na lang bigla. Gusto yung hindi siya masapangan. Swapang kasi. Kasi yung swapang, ayaw maswapangan. Diba? Parang yung magnanakaw. Ayaw niya rin siyang mawalan ng Diba? Galit sa kapwa magnanakaw kasi negosyo ko yan . Di ba? Kayo nga, sinong paniniwalaan nyo? Yung Chinese embassy, whoever talk to that particular idiot na yan. Alam daw ng Pangulong Marcos. Bakit sasabihin una ni Pangulong Marcos? Wala akong alam. Wala kaming alam. Di ba? Naratiba. Para ibali ngayon, yung sisi sa ating Pangulo, nek-nek mo. Sino lang maniniwala sa inyo? Yung mga uto-uto ninyong mga bayarang mga tuta. Yung mga pro-China apologies, no? Nang inanyang mga yung inchik na yan Dapat it's about time. Boycott talaga yung mga animal na yan sa ating bansa Di ba biruin nyo? Top 10 Pinoy's billionaire daw. Tapos makita mo siyam sa kanila, purong mga last name inchik. Tanging si former Senator Manny Villar lang ang Pinoy. Diba? Pinoy ba yung last name mo T, Ling, Kong, Ang, Nang, Ting? Diba? Ano ang mga Pinoy last name? Di Villar. Diba? Marcos. Ano pa? Mga Pilipino, diba? Anong Pilipino yan? Last name Uy, Goy, Go. Si, uy, goy, si, go. Hay, ewan ko sa inyo, Hattori. Ewan ko, Elora. No? Eto pa, last article natin. Sabi, di ba, sinisisi daw ang Pangulo. Alam niya yung, gentleman's deal. Eto pa, China says Marcos government broke new Ayungin Pact. May Ayungin Pact ba? Pangulong Bongbong? Bakit di mo sinasabi sa amin? Hindi ka transparent kasi sinasabi na naman another narratiba. Hindi mo daw sinunog yung bagong Ayungin Shoal Pact. Ano ba yun?
Sige nga, maglabas nga kayo ng kasulatan kung ano yung pinagkasundaan na yan. Ha? China insisted it had reached an internal. O, yun na naman tayo eh. Yun na naman, verbal na naman. Internal understanding daw and a new model to de-escalate tension at Ayungin Shoal in the West Philippine Sea with the Philippines, but said that the Marcos administration abandoned it 7 months later. Yang kasi ang hirap sa inyo. Uulit-ulitin ko. Wala kayong maipakitang dokumento. Wala kayong mapakitang proper evidence that our government acknowledge it and sign it and receive it. Wala eh. Internal, verbal. Di ba, Priscilla? Ano? Parang ikaw. Sinabihan ka lang. Oh, pakasal na tayo. Verbal yan. Para magkatotoo yun, ano gagawin ninyo? Di ba marriage contract? Patunay nakasal kayo. Para pag nagloko siya, salawit-wit siya, hoy, demanda ka, kulong ka, bigamy, adultery. Di ba? Maritel, ganon, di ba? Wag niyong tanongin si Elora. Wala yan. Si Mami B, tanongin nyo. Ewan ko. Hindi ka murahin ni Mami B. O kininam. Di ba? Internal understanding. Ano bang secret deal dito? Ha? Baka ganun din yan. Ha? May bago daw na arrangement. Ano yung bagong arrangement? Unilaterally abandoned. The agreement was no secret as relevant department and agencies on both sides were guided by in it effectively maintaining peace and stability at Renaud Giao. Ang problema yung sinasabi nyong status ko walang gagalaw. Pero sila gumagalaw. Ilang isla yung ni-reclaim nila. Ha? Ginawa nilang military base. Originally, ang sabi nila, yung dyan sa Mischief, ha? Gagawin lang daw pahingahan ng mga mangingisda nila. Ayun pala, hindi pahingahan ng mangingisda. Pahingahan ng mga bomba nila. Pahingahan ng mga military nila. Gago o sino-sinungaling. Kaya makikita nyo sinungaling talaga. Yung mga pinagsasabi nilang alam ni Pangulong Bongbong Marcos, binaliwala niya, binrake niya. Gago, hindi na ako maniwala sa inyo. Mga gonggong kayo kahit ano pang sabihin ninyo. Ito daw yung new model Ano yun, Tesla? A new model for management of Ayungin Shoal situation was also agreed up by both sides early this year after rounds of serious communication with the Philippine military. Only one mission to resupply the troops on the Sierra was covered by this understanding arrangement. Nasaan? Nagkaroon daw sila. Naalala niyo yun? Nagpunta sila ng Beijing o sa Shanghai para mag-usap. After that, winater canon nyo kami. Gago pala kayo Mga inutil, di ba? Tapos magre-reklamo kayo kung saan may mga katuwang kaming bansa, may ka-groupings kami. Mas gusto namin yun. The more, the merrier, and the happier. We are not unhappy. Sabi nga ni Ninang Lisa, unhappy people makes you unhappy. Parang sila gusto rin maging unhappy ka kasi unhappy sila. Hindi kami ganun Di ba? O sila kulukulubot na, gadto, provokasyon. Sige, bahala kayo sa buhay ninyo. Basta kami, we will also assert our rights and our sovereignty pagdating sa West Philippine Sea. Kahit ano pang sabihin nyo, ako po'y maniniwala at maninindigan sa ating Pangulo hanggat tama ang kanyang desisyon. So kahit ano pang sabihin ninyo, sorry. No? Sorry, but not sorry. O, yun. Okay, kayo po. Ano pong masasabi ninyo? Comment down below. And don't forget to like and share. Hope to see you on the next videos. Bye-bye. God bless.